For the longest time, sinisi niya si Cassie sa aksidente. If she hadn't been so careless, if she hadn't acted like a spoiled brat, if only she hadn't acted so irrationally, that was why he loved her. Dahil hindi niya ito mapatawad sa nangyari. Pero isang araw ay nagising na lang siya, and he knew that deep in his heart na kaya na niyang patawarin ang asawa. Because he loved her, it took him a few months to realize once more what he discovered that first morning that they shared together, that life was not worth much if he couldn't have Cassie in his arms. Ilang buwan ang pinalipas niya, pero handa siyang bumalik para sa isang pagkakataong magsimula muli. Ang daddy ni Cassie ang dinatnan niya sa marangyang bahay ng mga Bautista. Nasa Amerika si Cassie, kasama ang mami niya, sabi ni Mr. Bautista. Malamig ang pakikitungo nito sa kanya pero civil naman ito. Naintindihan niya yon. I see. Bakit ka narito? I was hoping to get my wife back. Prangkang tugon ni David. Nagtiimbagang ito. Pero halatang pinigilan nito ang maging masyadong emosyonal. Bakit pa? She is still my wife. Katwiran niya. There was anger in the old man's eyes. Mukhang nakalimutan mo yon sa mahabang panahon. I'm sorry. Pumuntong hininga muna ito bago nagsalita. Natatandaan ko, nung nag-usap tayo, sinabi ko sa iyo kung anong klaseng babae si Cassie. Nangako kang aalagaan ng anak ko at ipinagkatiwala ko siya sa iyo. Pero anong ginawa mo, David? Natagpuan niya ang sarili na hindi makatingin ng diretso sa matanda. Sinasabi nito ang mga bagay na naisip na niya at bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang buwan bago siya nagtungo sa bahay ng mga Bautista na baka he was also too hard on Cassie, na dinala niya ito sa isang buhay na hindi pamilyar dito. Pagkatapos ay halos hindi niya sinamahan para matutong mag-cope. I should have come earlier, sabi niya. You should have never gone back here at all. Kontra nito. Tumingin siya sa ama ng asawa. Mahal ko po ang anak niyo. Maaring nagkulang ako sa pag-intindi sa kanya pero hindi ako nagkulang sa pagpapadama sa kanya na mahal ko siya. Kung totoo man yan, lalo kung totoong mahal mo nga si Cassie, may hihilingin kami sa'yo. Kumunot ang noo ni David. Kami? Ako at si Cassie. He looked expectantly at the old man. Anything. Hindi niya alam kung bakit bahagya itong napangiti kahit may bahagyang pait sa ngiti niyon. Nag-usap kami ni Cassie bago siya umalis. Siya ang nagpumilit na pumunta sa Amerika para makalimutan na niya ang naging buhay niyong dalawa. Layuan mo na ng tuluyan ng anak ko, David. Napatda siya. Parang hindi naintindihan ng narinig. Bigyan mo ang anak ko ng pagkakataong inagaw mo dati. Let her go. Hayaan mo siyang magsimulang muli. Dahil sa'yo, my child had experienced something she had never experienced in her life. A pain. At ikaw ay patuloy na magpapaalala sa kanya ng mga karanasang yun? Malamig na pahayag ni Mr. Bautista. Hayaan mo na siyang mahanap ang kanyang sarili. Ang mga bagay na gusto niya, I am asking you to let my daughter live the life that you took away from her. The life you took away from her? Naalala ni David ang araw na makita niya si Cassie with her friends at a coffee shop and all those expensive items and the astronomical charges on her credit cards. Naalala niya ang gimmicks ng asawa kasama ang mga barkada nito. Tama ang ama nito. Iba ang lifestyle na kinagisnan at gusto ni Cassie. It was not the life that he wanted or could offer her yet. He was just fooling himself habang papunta siya rito na kaya nilang magsimula ng panibagong buhay. Nasa US na si Cassie at tuluyan na nitong pinalikan ng buhay na hindi niya kinayang ibigay. Apparently, iyon pa rin ang mga bagay na mas mahalaga rito. Kung gayon, walang saysay na subukan nilang muling magsama. Still, he must have looked like a broken man when he spoke. Anong gusto niyang gawin ko? Lumayo ka na sa kanya. I want you to file for annulment. Ako magsasabi sa iyo kung kailan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Mr. Bautista, lumayo si David pero hindi siya umalis ng Pilipinas. He pulled out his shares sa kumpanyang itinayo niya noon kasama ang dalawang kaibigan. Nagpunta siya sa Cebu kung saan nagtayo siya ng panibagong construction company. Doon na siya nanatili sa lugar na iyon sa Visayas. Ang kumpanyang solo niyang itinaguyod ang kinikilala ngayong isa sa mga pinakamalaking construction companies.
Ilang buwan na ang nakakaraan nang tawagan siya ng ama ni Cassie para utusang simulan ng annulment proceedings. He wanted to keep his end of the bargain, kung kaya hindi siya pumupunta sa Maynila. Hinayaan niyang mga abogado ang mag-usap dahil hindi niya sigurado kung ano ang magiging reaksyon niya sa muling pagkikita nila ng babaeng naging asawa niya. Sinadya niyang maging detached sa proceedings at hinintay ang pinakahuling sandali bago humarap sa dating asawa at sa mga legalities na iyon. Pati siya ay nabigla sa kung paano na isulat ang statement na nagsasabing ang immaturity ni Cassie ang dahilan ng pagkawala ng baby nila. Ngayon ay heto siya, nasa isang lugar kung saan naroon din si Cassie, and he felt his hands shook habang hinihintay na lumabas ito mula sa pantry. Hindi niya alam kung bakit ito nagtatagal doon. Gusto na niya itong sundan pero natatakot siya. Siya si Engineer David Monteverde, isang tanyag na pangalan sa construction industry, kilala rin sa pagiging isa sa mga pinakamagaling na business entrepreneurs sa bansa. Pinag-uusapan ang lakas ng loob niyang pagharap sa lahat ng challenges ng negosyo para marating ang kinaroroonan niya ngayon. Wala siyang inuurungan, walang kinatatakutan, and yet, his hands were shaking dahil isang babaeng nasa loob ng isang maliit na silid ang hinihintay niyang lumabas. At sa sandaling lumabas nga ito, ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Oh God, no! Not now! Marahang ibinaba ni Cassie ang baso sa counter ng pantry. Hinila niya ang drawer at kumuha ng plastic doon. Itinapat niya iyon sa ilong at bibig at doon huminga. Sinabi sa kanya ng doktor, iyon ang first aid ng hyperventilation. Indeed, she felt a little better. Pero may kasamang alaala ang nangyari. Nang huling mangyari ito sa kanya, ang naging kapalit ay buhay ng anak at si David. She felt the pain in her heart na para bang kanina lang ulit nangyari ang lahat. Umupo siya sa sahig. Her arms wrapped around her stomach, trying to suppress the pain, pero hindi niya mapigilan ang paghikbi. Nasa ganoon siyang posisyon na magbukas ang pinto ng pantry. Cassie, boses iyon ni David na halatang nag-aalala sa kanya. Lumuhod ito sa harapan niya. His hands went up to frame her face. Are you okay? She hardly heard him. She was trapped in the painful memory of yesterday. Iniwan mo ako, David. Our child died and I wanted too much to have you there, beside me, para sabihin sa iyo kung gaano kasakit yon, pero iniwan mo ko. She took a deep breath broken by a sob. Alam ko namang kasalanan ko yon. If only I didn't go out that night. No, Cassie. Don't do this to yourself. Pigil nito. Noong umalis ka, gusto ko na rin nung mawala ka. Alam mo ba yon? Pero naisip ko na kung nawala ako, hindi na ako makakahingi ng sorry sa'yo. And I waited and waited for the time I could ask for your forgiveness. Pero hindi ka na bumalik, David. I stayed in that house where our room was always dark. And I was afraid and hurting. And you weren't there. She looked up at him, her face awash with her own tears. Hanggang ngayon, David, hindi ko pa rin nalilimutan kung anong pakiramdam ng nasa isang silid na sobrang dilim. Pero ayaw mong buksan ng ilaw. Kasi ayaw mong makita ang sarili mo. A room so dark that nothing seemed real except that you're in too much pain for it not to be real. You were the only person who could have allowed me to receive your forgiveness. I loved you then, and I would have given up everything for a touch, a word of kindness from you. But you weren't there. You were never there. He reached out to her. Cassie, lumayo siya. Parang natauhan sa paghawak sa kanya ni David. Tumindig si Cassie. Pinunasan niya ang luha, visibly trying to calm herself. Her voice was even when she spoke again, but her words were laced with bitterness. You will get your precious annulment, David. I will be ready. Bigyan mo lang ako ng kaunti pang panahon na ihanda ang sarili ko na marinig ulit ang mga kasalanan ko sa'yo. Sinubukan ni David ng magsalita, but when he realized that he couldn't get through her. Lumabas na ng silid si Cassie, ang opisina ni Architect Lucio Bautista sa top floor ng 4-story building ang pinuntahan ni David pagkatapos makipagkita kay Cassie. Wala siyang appointment pero hindi niya pinansin ang pagtutol ng sekretarya nito sa pagpasok niya sa private office ng CEO. Tumayo ang matanda na makita siya. David, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. How was Cassie when she came back to you matapos kaming maghiwalay? Napakunot noo ito.
Why are you asking that now? Dahil importanteng malaman ko. Umiling si Mr. Bautista. Fine. Hindi bumalik sa amin si Cassie. Sinundo namin siya sa bahay ninyo. Hindi mo siya makikilala kung nakita mo siya noon, David. Natakot kami ng mami niya na she was on the verge of a nervous breakdown. Minabuti naming dalhin siya sa Amerika para makarecover. If you must know. If I must know. Pero na mag-usap tayo, pinaniwala niyo ko na okay lang si Cassie. Na desisyon niyang umalis para magsimulang muli. You never told me this. Sumbat niya. Does it make any difference? Malamig na saad nito. I don't believe this. Kung alam ko lang sana hindi ako pumayag sa usapan natin. Sana hindi na lang ako lumayo. Sana pinilit kong... Napabuntong hininga siya. God, and I actually thought mas maganda ang ginawa ko para sa asawa ko. Tumaas ang kilay ng matandang lalaki. Hindi ba? Nakita mo ba siya ngayon? She's successful. Eventually, siya ang papalit sa akin sa kumpanyang ito at ngayon ay wala akong duda na magagawa niya yon ng tama. Oo nga, pero hindi niyo naisip at what expense? My daughter is happy now. Kapag napawalang bisa na ang kasal niyo, she will be better. Tumalim ang tingin ni David sa dating biyanan. Iyon ba ang iniisip niya? Cassie had changed so much on the outside, even her taste. But she had never healed completely. Come on, Engineer Monteverde. Sobra naman ang tiwala mo sa sarili mo kung iniisip mo na hindi ka pa nalilimutan ng anak ko. Putiyan ang kausap. No, it's not that I'm not the one. She has gotten over, but over what happened. She'll get over it. Tila nakakasigurong hayag nito. Matapos lang ang annulment, kapag lumayo ka na ulit, don't you see why I don't want you near my daughter? Tinitigan niya ang ama ni Cassie at sinabi ang iniisip. Paano kung mahal ko pa rin ang anak niyo? Ginantihan ng matanda ang tingin niya. Minahal mo ba talaga ang anak ko? O ginamit mo lang siya para mapondohan ang ambisyon mo? Hindi inaasahan ni David ang sinabi ng kausap. What do you mean by that? Dapat naging artista ka, hindi engineer. Sarkastikong tugon nito. Napaniwala mo na ako sa palabas mo na wala kang intensyon sa pera ng pamilya ko. Ginamit mo si Cassie to get hold of our money and then, na makuha mo na ang kailangan mo, iniwan mo ang anak ko. What? I never wanted any of your money. I never touched your money. Mataas ang boses na tura ni David. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Really? Nasaan ang 12 million na cash infusion na inlagay ni Cassie sa kumpanya mo? Ngayon lang niya narinigan tungkol doon. Are you out of your mind? 12 millions? 12 million and 300,000 to be exact. You see, unlike Cassie, hindi ako kailanman naniwala na wala kang alam sa paghingi ng pera ng partner mong si Adrian sa anak ko. Paliwanag ng matanda. Hindi lang ako nagsalita kasi inisip ko ang kaligayahan ng anak ko. I thought, pera lang yon. At nung maghiwalay kayo, hinayaan ko na lang para wala ng maraming usapan. Hindi alam ni David kung ano ang unang sasabihin sa dami ng tumatakbo sa utak niya na natili siyang tahimik. Ang totoo, hindi naisip ni Cassie ang tungkol sa annulment. Hanggang ngayon nga ay suot pa rin niya ang wedding ring niyo. I insisted on the annulment dahil malapit ko nang ipalipat ang properties ko sa kanya and I wanted to make sure that you never get hold of any of our wealth again. Finally, ay nakabawi na siya sa kabiglaan at nakuha ng magsalita. Did you say Adrian? Adrian Mendoza? Tumango ito. Oo. Kailan nangyari to? Usisa niya. May pagdududa ang tingin sa kanya ni Mr. Bautista. Sinasabi mo ba na hindi mo talaga alam ang tungkol dito? You must know na walang dahilan para itanggi mo pa. Not after all that happened. Tumaas ang boses ni David sa prestation. When does this happen? Kita sa mukha ng matanda na hindi ito sanay na pagtaasan ng boses. Pero sumagot ito. Bago magtrabaho ulit si Cassie dito. You see? Nang humingi siya ng 12 milyon. Ang kondisyon ko ay bumalik siya dito sa pagtatrabaho. Nang payagan mo siya, lalo akong nakumbinsi na alam mo ang tungkol sa pera. David ran his hand through his hair in frustration. Pinayagan ko siya dahil I wanted to make her happy. At yung 300,000, nang gabing maaksidente siya. Oh my God! Sumubsob si David sa magkabilang kamay niya. Remembering that night, nagpatuloy ng pagsasalita ang kausap. Hindi niya hiningi yun sa akin. Kumuha siya ng pera sa vault at sa credit card ng isa pang 50,000 pesos. Alam ko dahil kapag ganoon kalaking cash advance ay itinatawag sa akin ng bangko. Itinaas ni David ang paningin dito. Umalis si Adrian sa kumpanya that same day ng aksidente.
Pinaalis namin siya nung isa pa naming partner dahil nagagamit niya ang mga personal na pangangailangan niya ng pera ng kumpanya. I never even heard about the 12 million until now. Hindi iyon pumasok sa books ng company. Natigilan ng dating father-in-law. Ito naman na mukhang hindi alam kung ano ang sasabihin. Maayos ang libro ng kumpanya. Kung kinakailangang ipakita ko sa iyo lahat para malaman mong hindi ako nagsisinungaling. We never run into any financial difficulties para humingi ng tulong sa inyo. Architect Bautista. Hindi alam ni David kung ano ang gagawin o kung saan pupunta matapos ang usapan sa silid ng ama ni Cassie. He never realized that he had wronged her far more than he couldn't imagine. Sa loob na 5 taon, iniisip niya na siya ang nagpapatawad. He had been ready to forgive her. Mahal niya si Cassie and had never stopped loving her. He knew there was nothing she'd do that he would never forgive. Pero hindi niya kailanman naisip na walang ginawa si Cassie para patawarin siya. Kabaliktaran niya, ginawa nito ang lahat para sa kanya, para protektahan ang pride niya, para matupad ang pangarap niya. At siya, anong ginawa niya? He judged her. And then, he loved her. Sana lang alam niya ang totoo. Pero kahit hindi, kasalanan niya dahil pinangunahan niya ang lahat. He said he loved her pero nakaligtaan niyang alagaan si Cassie. She sacrificed everything for him until the last moment. At ang iginanti niya ay ang pag-iwan dito. Pagkatapos ngayon ay muli pa niya itong sinasaktan dahil sa annulment case na akala nito ay siya ang may gusto. Marahil ay hindi siya makakabawi sa lahat ng naranasan nito dahil sa kanya, pero susubukan niya, pipilitin niya, at dahil sa naging pagkakamali rin nito, nangako ang ama ni Cassie na tutulungan siya. Mapatawad pa kaya ni Cassie ang kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.